Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay, ah, ano na ba ngayon? Sandali lang ah. 19 ng Hulyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:09 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo. Medyo natanghalian ako kasi may sinagutan ako doon sa YouTube eh. Mas mas abala kasi ako ngayon sa pagsagot doon sa YouTube patungkol diyan sa yung magaganda yung mga tanong nila eh. Bakit daw maraming ethnic o maraming tao, may Chinese, may ang dami ay bakit ang daming language ng mga tao ay sinagutan ko. Naandong ka ko yan sa Torre ni Babel. Yun Ah, mga 350 to 400 years after the flood. Ay yung ang tanong nila bakit halos lahat daw ng bansa may kwento patungkol sa flood. Yang kako nadala nila yan. 350 years after the flood ay kung itinapon sila sa malayong lugar. God scattered them abroad and confused their language in the year of Torre ni Babel, sabi ko. Ngayon ay ang dami nagtatanong sa akin ngayon ay sige, sinasagutan ko naman kaya medyo natanghalian ako ngayon. Kung minsan hindi ko na alam ang oras eh. Ngayon ay ang date po ngayon ay 19 ng Hulyo at ang oras ngayon po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:12 na ng umaga, araw po ng linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan patungkol po dito kay Alan Peter Cayetano na nabubwisit na ako dahil yung ginamit niya pala ang salita ng Diyos noong 2019. Alan Peter Cayetano, sinabi niya, we win as one is in the Bible po yan eh. O parang may ganyan, hawig yan. Pero nga ay ganun naman talaga ang nagbabasa ng Biblia ay kinukuha yung salita ng Biblia, ina-arrange o nilalagyan ng mga kung ano-anong salita o predicate o description at yun na yun. Hindi bali sana mga kababayan, mga minamahal, kung ginagamit niya sa mabuti. Ay kung pagnanakaw naman, hindi ba? We win as one, sabi niya ay hindi ko alam kung sinong kausap niya doon kasi hindi ko naman sinusubaybayan yan Ngayon ay kaya ko napilitan na i-discuss ngayon ito. Actually, i-discuss ko na sana nung nagrally sila dyan sa EDSA nung na-paralyze ang EDSA Kasi yun ang isinisigaw ng mga nagrarally. We are one, we are one, we are one. Ay alam ko naman na nanggaling sa Biblia yun pero nagagamit sila sa maraming nasalanta. Hindi nakapasok sa trabaho, hindi nakapunta sa airport, paalis ng bansa, hindi nakasakay ng eroplano, ay ang dami pong nasalanta dyan. Hindi ba? Ay yun pala, ginamit na niya doon sa doon sa 2019 Southeast Asian Game. We win as one. Ayan ang tatalakayin ko ngayon. Na ginagamit nila ang salita ng Diyos sa walang kwentang bagay. Sa bagay ay bibilib ka talaga Bibilib ka kasi nga we win as one or we are one nung rally dyan sa EDSA. Yung huli po yung huli na rally na kung saan ay umabot daw ata sila ng 15,000.
yung pinaka-peak sa estimate ng pulis. In-estimate kasi ng pulis ay umabot sila ng 15,000 dyan sa EDSA, kaya naparalisado nila ng ilang oras din eh. Hindi ba? Ay pero nagalit ang mga tao sa kanila, ay mag-rally kayo, ay dapat huwag nyong harangan ang kalsada. Ay yan na nga puro kalukuhan nga We are one, tapos haharangin nyo ang kalsada. Ay economic sabotage po yan eh. Kasi may mga trabaho yung haharangin nyo eh. May nag-aaral sa eskwela, hindi ba? O may mag-take ng exam, may paalis ng bansa. Aba ay walang kaayusan, hindi ba? O ay hindi naman kaya ng pulis, ay kasi kung 15,000 yan, marami-rami na rin yan. Yan lang 5,000 po. Mahirap na yan eh. Yang 5,000, marami na yan. Kasi nung nagtrabaho ako sa Saudi, ang total stint namin, yung mga trabahador, gumagawa kami ng bahay, mga bilya, yung mga sports complex, tsaka yung mga hospital, ginagawa namin yan. Mayroon kaming 5,000 sari-sari na doon. Pero ang Pilipino, nasa 500 to 700 lang. Karamihan ay mga Indiano, mga Egyptian, ganyan. Ay ang dami na po niyang 5,000. Ay hindi mo na makontrol yan eh. Hindi, upo. At saka nakakatakot na rin pag may 5,000 na tao. Opo. Pag dumaan yan, talagang nangingitim eh. Ngayon ay ito lang ito ang masasabi ko diyan napakahilig nito ni Alan Peter Cayetano na gumamit ng salita ng Panginoon. Hindi po masama yan. Pero ang masama diyan ay yung nagagamit niya sa panluloko. Hindi ba? We win as one, o sige, nanalo sila. Ay pero kasama ay ninanakaw pala nila ang budget eh. Kasama ba yung mga atlet doon? Hindi eh. Sila lang ang nagnakaw. Hindi ba? Kaya dapat ay ang kwan doon ay dalawa lang sila do Duterte ang nagnakaw. Oh, we win as one. Dapat sabihin niya si Duterte lang at saka siya. Kasi sila lang ang nagnakaw eh. Wala pa daw atang audit yan, walang kuha audit, hindi pa na-liquidate, at galing pa sa utang yung iba. Umutang sila. Ay ganyan po kasi noon panahon ni Duterte, with impunity. Wala yang batas-batas sa kanila. Wala yang legislatibo na, i-legislate pa yan na uutang wala na yan. Oh. Kaya nga ang tawag niya ay we win as one. Ayan po, no? Ngayon ay ginamit niya ito doon sa 2019 Southeast Asian Game. Ngayon ko lang narinig o nalaman. Talakayin po natin, At ginamit na naman nila ito sa nakaraang rally. We are one. Mahilig talaga gumamit ng salita ng Diyos. Hilig-hiling lang po yan eh. Ayan po ang sinulat ko dyan. Pero ito po ay nasa Biblia po yan. Parang ganyan. Opo, ang pagkasabi. At si Jesus Christ ang nagsalita niyan. New King James Version, ito ang paborito ko New King James eh. Ito kasi ang pinakamalapit na translation. Yung iba kasi ay naiiba. O iba ang pagkasulat. Pero ito, halos lahat po, iisa ang sinulat nila. Kung may 37 na translation, ay halos 35, ganyan na ganyan ang pagkasulat. John 10 verse 30, I and my Father are one. Ayan po Hindi ba? O, ay parang ganyan din, hindi ba? We are one, sabi nila, nung nagrarally sila, ay matatakot ka talaga hindi ba? We are one Oh, ay ano bang ginagawa nila? Ay barikadahan yung kalsada.
Pati nga yung bus, tatlong bus, binarekada nila eh. Matatakot ka talaga. Oh, we are one, we are one, we are one. Ay saan ba kinuha? Ay dito nga I and the Father are one. Hindi ba? Bakit ang hilig nilang gumamit ng Biblia? Ay hindi na tayo magtataka dyan kasi si Kibuloy, ginagamit din niyang Biblia eh. Siya daw ang appointed son of God. Ayun, pinagsama-sama, pinagramble ang mga salita ng Panginoon. For it is appointed unto man to die once. Ang nakasulat po. Ay tapos mayroon nung for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Only begotten ay nirambol niya yun. May appointed, for it is appointed unto man to die once. Ay siya ngayon ang appointed Son of God. Kasi nga pinaghalo niya eh. Ang hilig nga na eh. Hilig nga yan eh. Hindi ba? Mahilig sila sa ganyan. Ano ang sinabi ni Jesus Christ? I and my Father are one. Pero ito lang ang nakita kong isang translation. New Living Translation. The Father and I are one. Ay halos iisa rin ang meaning eh. The Father and I are one. Ngayon, mayroon pang isa ito, Contemporary English Version. And I am one with the Father. Yun ang translation nila. Pero halos iisa rin eh, hindi ba? Halos iisa rin eh. I and my Father are one, the Father and I are one, and I am one with the Father. Halos iisa rin. Iisa ang meaning yung walang pinagkaiba. Ngayon ay bakit ginagamit nila ito? Bakit ginagamit nila? Ay gusto nga nilang sumikat hindi ba? Iisa daw sila. Ay oo nga, ay iisa nga kayo, ay kung ang pag-usapan natin ay yung nakinabang, ay dalawa lang sila ni Duterte, palagay ko eh. Dalawa lang sila. Kaya pwede nilang sabihin, Duterte and I are one. Pwede yun. Me and Duterte are one. Doon sa nakinabang. Kung ang pag-usapan ay nakinabang, ay bilyon po yan eh. Bilyon? Di ba? 10 billion ata ang inutang natin dyan eh. Hindi ba? Ay hindi pa nila na-liquidate o hindi pa nakuha audit. Ay yan lang po, hindi ba? Kaya nga, ito ang napili ko. Ang dapat dyan ay me and Duterte are one. Yun I and Duterte are one kung pag-usapan ay ang nakinabang. Iisa sila. Dalawa sila pero iisa. Ayan po kasi dapat po may pinag-uusapan eh. Dapat po eh. Kasi kung para hindi manglito, lilituhin po eh ang tao. Ito, bibigyan ko po kayo ng example. Itataas ko lang po Ano ba ito bakit sinabi ni Jesus Christ ito? Bakit niya nabanggit yan? Ay ang pinag-usapan po dyan ay yung salvation. Yung salvation. Basahin ko lang po iangat lang natin sa 29. Kasi 30 po ito, John 10 verse 30. Yung 29, maintindihan nyo na. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Ayan po. Salvation po ito eh. Ngayon, ano ang susunod? I and the Father are one. Yun. Adi nakuha nyo na ano bang pinag-usapan dito? Dapat alam nyo yung topic eh. Alam nyo yung content. Hindi ba?
ang pinag-usapan dito ay iisa sila sa kung ang topic ay salvation o nagtutulong sila. Hindi ba? O, para hindi malito. O, ay kung sa pagnanakaw, ay hindi kasama yung mga athlete. Wari, ang mga athlete po, yung mga manlalaro, hindi naman sila nakinabang sa pira eh. Kulang-kulang nga yung pinakain sa kanila eh. At saka yung mga baro ay overpriced. Sila nga ang pinagtubuan eh. Hindi ba? Jacket ata eh 7,000 eh. Oh. Tapos yung jogging pants ata eh ganun din 6,000 ata eh. Adi overpriced talaga. Hindi ba? Oh. Ay yung kaldero, hindi ba? Yung kaldero. Oh, itinaas lang ng 4-story building. Ganun kataas. Itinaas yung kaldero. Ay, magkano na lang yung kaldero? Hindi ba? Ipatunaw mo yan sa mga aluminum. Yung mga aluminum lang yan eh. O, yung kwan? O, gagawa ka ng kaldero. O, mura lang yan. Hindi ba? Bakit aabot ng 55 million? O, lagyan mo ng puste. O, sige na. Patibayin mo na. Pero kahit hindi matibay yan, wala naman dinadala yan eh. Hindi naman puste ng LRT yan eh. Hindi ba? Oh, bakit aabot ng 55 million? Hindi ba? Oh, lagyan mo ng gas. Lagyan mo ng, para iilawang ni, hindi ba? Ay, yan ang kwan dyan, kung ang pag-usapan natin ay yung sila ang kumita, pwede yan. Me and Duterte are one. Ay pero yung isasama niya ang mga atlet dyan na we are one, mali po eh, hindi ba? At ito nga ang sinasabi ko, pag nagsalita ka ng ganyan, kailangan may topic. Maraming bisis na kasi na yung dalawang tao magiging isa. Yung kabisado natin, hindi ba? In marriage, hindi ba? In marriage, nung ikinasal ng Diyos si Eva at Adan, ang sabi ng Diyos, the two shall become one flesh. Iisa sila. Hindi ba? Ang bilang ng Diyos, bagamat dalawa sila in marriage, the two shall become one flesh. Ganun po yan eh. May mga topic po. Ay ano ba ang topic ni Caldero dyan? Ano ba ang topic niya dyan? We win as one. Ay oo nga, ay ipagpalagay na nanalo tayo o maraming panalo o maraming gold medal. Ay pero hindi lang naman yan ang palaro eh. Ang palaro may budget dyan. Sino ang nakinabang dyan sa budget? Lahat ba kayo? Hindi eh. Ang nakinabang dyan, yung nag-apurba o yung manager o yung chairman o sino ang naghahawak ng pera. Yan po ang nakinabang dyan. At lumalabas ngayon dahil marami na po nagko-complain, imbestigahan na yan. Gusto na ng mga tao, imbestigahan na yan. Kasi noong panahon ni Duterte, hindi naman inimbestigahan yan eh. Absuelto lahat yan. Kasi nga with impunity. Kaya nga, napapansin nyo ngayon, mga kababayan, mga minamahal, napapansin nyo ngayon, halos lahat ng mga tauhan ni Duterte ay nakabilanggo o mabibilanggo. Ay oo kasi nga with impunity. Ay pati nga si pati nga si Duterte, nakabilanggo eh. Bakit? Ay kamay na po ng Diyos yan eh. Hindi mabibilanggo yan sa Pilipinas. Hindi. Pero, gumalaw na ang kamay ng Diyos. Kaya nga ganyan. Marami na po ang nananalangin eh. Umiiyak. Ako nga noon ay umiiyak na ako eh. Ay paano kako ito na si Martires ay tauhan ni Duterte ay ang nagdidemanda o ang nag-iimbestiga o ang nagpo-prosecute. Special prosecutor po kasi ang ang ombudsman. Kasi hindi kakayanin ng ordinary na prosecutor, matatakot po eh. Matatakot at yan ang napag-alaman ng ibang bansa. Hindi ma-prosecute.
Kasi nga, ordinary lang sila. Takot. Paparadahan ng bahay mo ng mga hindi kilalang lalaki na nakabunit, hindi ba? Nakabaril. O, hahanapin ka. Ay matatakot ka Ay lalo na kung 10 oras ng gabi, tatanungin yung anak mo, naandyan bang tatay mo? O, ay mga nakabaril, nakabunit. O, ay wala. Sabi naman ng anak, hindi ba? O, ay bakit naandyan ang sleeper niya? O, ayan po, hindi ba? O, matatakot ka Ganun po yan. Kaya mayroon tayong special prosecutor, yung nga ombudsman at saka special court, yung Sandigan Bayan. Kasi nga hindi rin kakayanin ng ordinary court. Matatakot din Kaya ako, ang ilalagay dapat dyan, yung matatapang at saka yung may okay na yan ganyan Yang kay Boying na naka-attach siya dati sa politika. Kasi mas katatakutan siya Hindi katulad ni De Lima, hindi ba? Hindi. DOJ lang si De Lima Hindi siya ombudsman Pero nabalikan nila. Kasi nga walang pwersa si De Lima. DOJ, si De Lima ay ipinakulong niya sila DOJ ba siya noon? Ipinakulong niya si Enrile, si Gloria Macapagal Arroyo, si Jinggoy, si Bong Revilla, binalikan naman siya. O pati pala ito si kinakasuhan niya nung human rights advocate pa siya o commissioner siya ng human rights. Kaya binalikan siya. Ibinilanggo naman siya ng magsi 7 years. Yan po ang mahirap kung walang puwersa. Okay, pero nalilihis tayo. Ito ipinakita ko na kung magsasalita ka ng we are one, dapat sabihin mo ano ang topic mo. Kung yan ba ipagnanakaw, ay magkasama kayo ni Duterte. Kasi yan po nakikita ng mga tao Kaya nagnanakaw yung sila Cayetano kasi nga protektado sila ni Duterte Bakit? Ay si Martires ang special prosecutor babaguhin lang yung mga listahan siguro, aayusin yung mga deklarasyon. Ang ginagawa po kasi nila yan ay yung pabago-bago ang deklarasyon. Ngayon, pag nagbago ng deklarasyon, ay talo na o hindi na i-honor ng Sandigan Bayan. Lalo na kung nag-recant o nagtago na o na-assign sa ibang lugar o napunta ng abroad, wala na Hindi ba? Babayaran. Papupuntahin ng Amerika o ay hindi na babalik. Ganun po yan O kaya ay i-assign sa malayong lugar. Tapos pag mag-testify na ay sir, hindi ako nakadating kasi ang layo ng paggagalingan ko Ganun po yan O kaya babaguhin lang yung isang salita. Babaguhin lang. Talo na. Ayan po ang ginagawa ni Duterte. Kaya nga ako umiiyak na ako noon Bakit? Ay paano ito kako Panginoon? Paano na ito? Ay with impunity na, ay wala na Wala na. Ay nagpapasalamat lang ako kasi nga God works in mysterious way. Dahil sa humihingi si Sara ng pundo ng 500 million ata as confidential fund, ay binigyan pala siya ni Bongbong ng 125 million. Ay si Lini, wala namang confidential fund noon Wala. Hindi ba? Wala. Ay bakit si Sara bibigyan ng 125? Ay yun. Doon nag-umpisa yan. Na-check yan. Na-check o kaya nagastos lang yan ng 11 days. At ngayon ay lumalabas. Wala palang 11 days Yan ang sabi ni Madriaga.
Hindi ba? Siya ata nag-distribute si Madriaga 24 hours lang ata dinistribute ayan po. Kaya nga, yung mga pangyayari ay hindi na hawak ng tao yan For it is God. Nakasulat po sa Biblia, for it is God who gave us both. Dalawa ang ibinibigay ng Diyos. The will, yung labanan ito mga korap na ito. The will and to do. Ay ano yung to do? Yung siya ang nagbibigay ng mga circumstances to do. Ayan na. Nag-umpisa na dyan hanggang na umabot na sa salitang tambaluslos. At yan nga, nag-away na, ay hindi na mapigilan yan. Kaya nga hindi na tao ang gumagawa dyan Kung hindi, ay Diyos na po ang gumagawa dyan Ngayon, ay saan na tayo? Ay dito nga tayo sa sa ginagamit ni Alan Peter ang salita ng Panginoon para siya ay maging magaling at gusto niya sumikat ng sumikat ay pero pagbabayaran niya po yan Pagbabayaran niya yan kasi nga ang sabi ng Panginoon, do not use the word of God in vain. O kaya, huwag mong gagamitin. Mayroon din ang iba do not use the name of God in vain. Pero ako i-revise ko yon ay do not use the word of God in vain. Kasi nga wala namang pangalan ng Panginoon Walang ibinigay na pangalan. Nung tinanong siya ni Moses, ay Panginoon, ay ano pong pangalan nyo? Para sabihin ko naman dun sa paro. Para paniwalaan nila ako. Ay hindi nila ako paniniwalaan. Ay sino ka ba? Sabi ni Moses, ano po ang pangalan nyo? I am that I am. Sabi lang niya, hindi ba? I am that I am. Ay ako nga, ay ako. Ako nga ito. Ay ako. Ayun po Walang pangalan At pati nga si Jesus Christ, nung tinatanong ay saan yung Ama o sino yung Ama o sino yung Diyos? Ay hindi naman sinabi ni Kristo Anong pangalan Ang tawag lang niya ay Ama. O doon siya nanggaling. Ang Ama kasi noong mga panahon na yan, ang meaning yan, pinanggalingan. Saan ka nanggaling? Sino ang Ama mo? Hindi ba? Ay ang sinabi lang niya ay ang Ama o yung Ama niya ay Diyos ay dahil doon ay nagalit ang mga tao sa kanya, hindi ba? Nagalit ang mga tao kasi nga ay ang sabi niya ay I and the Father are one. Hindi ba? Nagalit. Babatuhin nga siya kung ito naandyan pala and this the Jew again pick up a stone to stone him. Papatayin siya Hindi ba? Kasi under Jewish law, kaya nilang patayin ang nagpapanggap na Diyos. Kaya nila. Legal po yan. Babatuhin nila hanggang mamatay. Wala nang litis-litis yan. Ay tumakbo siya. Hindi ba? Dahil nga sinabi niya, I and the Father are one. Ay ang sinasabi lang niya naman ay patungkol sa salvation. Yung magsisave sila ng mga tao, magtutulong sila. At ang sinabi nga niya ay, kung ano man yung ibinigay sa akin ng Ama, ay hindi pwedeng tanggalin sa akin yan. No one can snatch them from my Father's hand. Yun po ang sinabi niya. Pero ito po, huwag kayong magkamali dito Ito po yung mga tao na itinalaga. Kasi may mga tao po na predestined. Pero iilan lang yan. Iilan lang po yan. Hindi lahat po. Hindi lahat ng tao predestined. Hindi. Iilan lang yan. Na kung saan, kung may predestined na papuntang langit, mayroon ding tao na predestined papuntang impyerno. At diyan kayo matakot po. Bakit? Bakit ko nasabi yan? Ay tinanong si Jesus Christ ano ang sagot niya nung tinanong siya? Ay yung patungkol doon sa nagkanulo sa kanya, yung nagtaksil sa kanya, o yung nagbetray sa kanya.
It is better for him, sabi niya. Pero ako, hindi ako naniniwala na ganun ang pagkasabi. Pero ay naan yan, ay nakasulat hindi ba? Ay baka nire-write lang nire-write, ay inayos ng inayos, ay it is better for him. Kay Judas nga, ang pinag-usapan dito si Judas. Di nakadistino yan, hindi ba? Ang sabi ni Jesus Christ, pero hindi nga ako, parang hindi ganun ang pagkasabi kung ina-analyze kong maigi. It is better for him for not being born. Mabuti pa kanya, hindi na ipinanganak yan. Ang sabi niya, ay pero hindi naman kanya pwede dahil so that the scripture might be fulfilled, sabi niya. May magkakanulo sa kanya nakahula na po yan sa Isaiah na ipagkakanulo siya sa halagang 30 pirasong pilak. Ayan po, ay paanong magaganap yan kung walang Judas? Ayan po kaya may nakadistino rin patungo sa impyerno. Ay hindi ba kayo nagtataka? Bakit si Rodrigo Roa Duterte ang sabi niya, dadalhin niya kayo sa impyerno? Ay delikado po yan Ay baka nakadistino na siya doon. Ay samantalang si Jesus Christ ay nagpakahirap. Si Jesus Christ nagsakripisyo para lang ang mga tao ay maligtas. Na kung saan ang sino man sa kanya ay maniwala, hindi ba? Mas marami po yung ganun. Whosoever believe in Him. Mas marami yung ganun. At yun ang nawawala ang salvation. Yun ang nawawala. Pero itong mga ibinigay talaga ng Ama, nobody can snatch them out from my Father's. Kasi nga itinalaga na sila Pero iilan lang yan. 1 in a million siguro. 1 in a million. Ganun din ang mapupunta siguro ng impyerno na nakatalaga. Ay nakakatakot po yun. Kung dadalhin kayo talaga ni Duterte doon, hindi ba? Nakakatakot kasi nga sinabi ko na dahil sa kababasa kong ng Biblia, may itinalaga. Kaya nga nagtatalo ang mga Kristiyano ay dahil hindi nila iniintindi. May nakatalaga talaga kako. Mayroon talaga na hindi mo matatanggal yung salvation nila. Kasi naka-predestined na sila doon Ay paano kako yung whosoever? Alangan naman na nagsinungaling si Jesus Christ kay Nicodemo, hindi ba? Nung gabi, pinuntahan siya ni Nicodemo. Hindi ba? Ang sabi niya ay, yun nga, whosoever believe in Him, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, ayan po mas marami ang whosoever Naniwala ka, ligtas ka. Hindi ba? Wala ka namang gagawin Walang bayad. Wala kang maniwala ka lang Kahit na nga pipi ka, kahit na bingi ka maniwala ka lang hindi ba? Kahit wala kang 5, maniwala ka lang. Kahit wala kang cellphone, maniwala ka lang. Kaya hindi ka pwedeng aangal kung sasabihin mo, ay bakit hindi ako naligtas? Ay maniwala ka lang Fair po ang Panginoon. Kahit na hari, pwedeng maniwala. Kahit na pulubi, pwedeng maniwala. Hindi ba? Artista ka, pwede kang maniwala. Pangit ka, pwede kang maniwala. Kaya fair po ang Panginoon Kaya nga lang, ay ayaw maniwala. Hindi ba? At ay ito nga ang nangyayari, hindi ba? Ay ginagamit pang salita ng Diyos, we are one, we are one, we are one. Ay dito po galing yan. Sa istorya dyan sa Bible na noong tinatalakay ni Jesus Christ na yung salvation ay pag ibinigay na ng Father yan, hindi na mai-snatch yan. Hindi na. Kasi nga kanya, I and the Father are one. Saan? Yan nga sa pag-save ng tao. Hindi ba? Hindi sinabi na ako na yun. Hindi ba? Hindi na sinabing gano'n. Iisa sila ang sinabi. Kaya nga, mag-ingat po tayo sa mga salita. Kasi nga ito si Alan Peter Cayetano ay gusto niyang ipilit
na lahat ng Pilipino o yung lahat ng athlete at saka siya ay iisa. Ay hindi naman, ay kayo lang ang tumubo hindi ba? Kayo lang ang nakinabang dyan maaring dalawa kayo ni Duterte at kung sino pa yan, si Mike Defensor siguro, ano yan? Kasama dyan, si Marcolita siguro, hindi ba? Kasi nasa Tarlac po yan yung ginanap ay taga-Tarlac si Kwan. Dyan pala siya galing yan si Marcolita, hindi ba? Ay ayan na nga siguro. Sige po at hanggang dito na lang po at tinatalakay ko lang po ay kasi nga ako nabubwisit ako sa ganyan Parating ginagamit ang salita ng Panginoon sa walang kwentang bagay. Ako gumagamit ako ng salita ng Panginoon para iaral o may matuto o kaya ay maipakita ko yung pagmamahal ng Panginoon sa tao. Yan po ang purpose ko dito. At ako din gusto ko ipakita na dahil ako ay nagganito, mahal ko yung mga tao. Kasi without love wala po Hindi counted po yan Hindi counted. Kung mga patutsada lang na gusto mong sabihin na ikaw ay magaling, wala yan, walang counted yan. O kaya walang mahihikayat yan. Kung gumawa ka ng anong bagay, ay kailangan may love. May pag-ibig. Si Jesus Christ kasi ay nagsermon siya, may pag-ibig Si Jesus Christ ay nagpagaling siya ng mga tao, mga sakit, mga bulag, may pag-ibig, compassion nga Pati nga yung pati nga yung babae na nahuli sa pangangalon niya in the very act, hindi ba? May compassion siya. Ay hinihintay na lang ng babae na patayin siya, hindi ba? Kasi illegal yun sa kanila, babatuhin wala siyang magawa. Ay nung tinanong siya ni Jesus Christ, saan na yung mga gustong bumato sa'yo? Saan na? Ay sir, wala na po sila sir. Sana sila? Ay umalis na sila isa-isa hindi ba? Kasi naipakita ni Jesus Christ yung love and compassion. Ay ang sabi ni Jesus Christ, neither do I condemn you, sabi niya. Hindi rin kita kinokondem. Sige, punta ka na kanya at huwag mo nang gawin yung kasalanan mo, sabi niya. Go and sin no more, sabi niya, hindi ba? Kasi nga, mayroon siyang compassion. Alam niya kasi na mahina ang laman, hindi ba? Alam niya ang mga problema ng tao, alam niya kung nalulungkot ganun po yan. May compassion. Sige po, hanggang dito na lang po. At dalangin ko po sa Panginoon, mga kababayan, mga minamahal, bago po ako mag-umpisa ay dinadalangin ko po na ang mga nakikinig ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.